In James chapter 1, verse 22. Walk your talk. Ha? Kanang imong istorya, ilakaw na, ikinabuhi na. And if you are a Christian, live your God. Kung Kristohanon ka, kailangan ka sa itong Ginoo, ikinabuhi na ang imong Ginoo. If God is love, live your life na adunay gugma. If God is merciful, loving, forgiveness, gentle, and kind. Kung mauna yung nailhan nga Ginoo, kay Kristohanon man ta. If you know your God, and that is how you know and understand who and what God is, dapat imo na kinabuhi nga Ginoo nga imong nailhan. You need to walk your talk. Kay kung dili gani, we will be just like the people in our government, in our country. Kinsa ning upaw nga senador ni ana din siya. Nganong kamo mo istorya ang taong bayan? Nganong kamo mo istorya mag-ampo unya panalangin sa Ginoo? Pwede man. Ya kung kami di ay nga Ginoo nagpanalangin sa mga nagprotekter sa mga dili pwede. Uy kung booking. sa may booking. Dili na pwede. Ha? Taghang kayong mga padre na maso kami. They're portraying that they are holy, but their life reflect another thing. Yung usahay kita po, yung mga Kristohanon, kita ng mga Kristohanon, sa nahibaw ta, nga nagsulti has no moral ascendancy, magpadoon pa kita, mangluon pa kita, tugutan na to ang ilang expectation, ang ilang demand, ang ilang judge, ang ilang critics nila sa tua, mo-detail sa itong panlantaw sa itong kagalingon sa itong pagpangalaga sa Ginoo. Hindi na importante yun ta, it is not about kung sa inyong nadunggan o gipangisura, gipahukom, gidaot, gi-accuse diha sa imuha. It's not about that. It's all about you, nga sincero ka sa Ginoo, para nga sa Ginoo sa imuha. Now, ganun sa may booking. When you turn yourself and when you hear those distraction, nga diin mo, kung gusto sa yawa sa imuha, ha? Nga ma-distracted ka, madudlan ka, mutalikod mo ka sa Ginoo, muatras mo ka sa gisali, kung gipihan sa Ginoo nga gipabuhat sa buha. Just because imo dapat hanggan, just because imo nakita. There are times in our life na muratag dugay na nangalaga sa Ginoo, pero sa ganahan gyapon ang ibigi. And along the way, I'll tell you, not all the time na mo bibi sa tuwa. Our prayers will be gone, our leaders will be gone. There will be time na diin, kinahanglan na dyan mo barok para sa itong magalingon niya, wala na mo bibi sa tuwa. Kung dili na itong mga overcome, kana itong mga offenses, kana itong mga grievances, kana itong mga grudges, kana itong mga indifferences, kung dili na itong ma-overcome, tugutan na itong mukaon sa itong magalingon, wala na mo bibi sa tuwa, I will tell you. Muna'y una mupahimulag nimo sa Ginoo. Mayroon ka, God is love. Sadya mo, anak kay gugma. Makahigugma gyapon ka, kay gipasakitan na ka sa mga isul, sa kabalosiban, sa imong bana, sa imong asawa. And it has to be reminded, in a family, mga kaigsunan, we need to understand that God is love, and it is love that keep and holds the family together. Pero kasi mo uyo umuto, kudawat ng istorya, there will be times that you are going to lose your love in that family. And I just don't know when, how, or why. You may have that reason, but because you need to walk your talk, you need to live your God, and you understand that God is love, imo gyapon siya higugmaon. Amen! Hallelujah! Kung na yung mga Ginoo, mapay na sa iloon, pasayloa siya. That's why you need to walk your talk. Amen! Because if not, if you are not going to be doers of the word and are hearers only, you deceive yourselves. We live in a world where words are everywhere. Pero kanaganing, if it cost us, if it hurt us, pero gustahin na tayo, murag ko tumuog na sa pagkagalingon niya, wala appeal. Like, wala, and you try to reason out and justify. Wala kalainan. Words are everywhere. Social media, sa podcast, Facebook na ito nga wall, sa mga wali, ang mga saad, o mga nakalanlayang mga opinion, pero pipila man nato karon nga makaback up ang mga kulunga with actions.
And as believers, we're called not only to talk about our faith. Amen? Iyon ang mapisahanan ba? Wata gitawag, aron lang maghisgot, mahitungod sa tuang pagtuo, but we need to live it out. Christianity is not a performance of pious words. No, dili siya pa panindutay og mga choice words. It's a life transformed by the truth of God's Word. Mao ni ang kinabuhi Kristiyanon. Usa ka kinabuhi nga nareforma o nausab pinaagi sa ihang pulo. That's why today, we are going to explore what it truly means to walk your talk, to live your God, aron dita maistoryahe ani. Amen. Point number 1. Integrity over image. In Matthew chapter 23 verse 27, this is Jesus saying, and he's very mean and harsh to the Pharisees, and he even called them and named names on them as hypocrites. Matthew 23 verse 27, woe to you, alaot kamo mga matutudlo sa balaod, kamo mga Parisiyo, mga pakarong ingnon kamo, sama kamo sa mga puti nga hinugasan nga mga lugnanan. Ngatiin, maayo lang ug nindot ang tan-awon sa gawas, pero sa sulod nini mga bunga kini, mga puno kini sa bukog ug patay ug tanan nga hugaw ang anaa nini sa sulod. This is Jesus saying. We cannot demand something diha sa ilaha, especially if we had not touched their heart. Kung ano ito matandog ilang kasing-kasing, kung ano ito mahikap na kasing-kasing. And if we don't have intimacy or relationship with anybody or somebody, we don't have the rights to demand. Amen. Jesus ate with them, He healed them, and He loved them. But He did have a problem with the hypocrites. Those who said one thing but lead another. The Pharisees look holy. They wore the robes, said the right things, they knew the scripture and even quoted it in our national television, but their hearts were far from God. And this is a warning to all of us. Kaya posible ang mga sala o mga binuhatan dili maayo nga kung kalabutan di makahimaya sa Ginoo. And it seems like when we come to church, mo na nahimo natong kapandulan, nahimo naton ng distraction, di na ta makasimba, makafocus o makakuha direction, instruction gikan sa Ginoo. Kaya naman, we come to church with an eyes na di nagsige na lang pahimantay sa masayop sa uban sa makita dili maayo. Kisa may mo yun, we came here to worship God. Amen. So, when you came here to fix your eyes on Jesus, when you came inside the church to worship God, there's no more reason na di ka makasinatik sa presensya sa Ginoo. There's no more reason na di ka makadumog kung sa instruction o pagbuhat sa Ginoo sa imo. We are just going to miss that instruction and the presence of God when we let those distractions come inside us. Ang bago mga kaisunan, dili malulod bisang pagpalibutan asya dako nga tubig sa iyaha. Malulod lang ang barko kung tugutan niya makasulod sa iyaha. Oftentimes in our life, we let those words, negative words, hurtful words, come inside us and dwell in our mind and in our hearts. Kung ato lang ipapuyo niya, okay ra di mo bayad og abang. And it will really eat us up.